mahal bilang paggalang sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon na dadalhin po ng ating beloved ordained preacher, Andy Viñas. Praise the Lord. God bless you, ating beloved Richard Pervin Valenzuela. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, mga minamahal, tayo po yung dumalangin. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa dakilang pagkataon. Kaloob mo sa amin sa araw na to na ikaw aming masamba. Mapurihan o pasalamatan sa lahat ng kabutihan mo sa aming buhay, Lord. Thank you so much for great love, privilege you've given to us, Father, that you bring me here into the sanctuary to offer you the sacrifice of praise, thanksgiving to thy great name, God. Thank you so much, Lord, that you underwent every part of the service from joyful solemn. The testimony that we heard, the giving our tithes and offering, the song of the choir from children, single, youth, adults, and finest, sa mga Sunday school, Bible study na amin napakinggan. Lord, sa mga oras na to, langisan mabang lingkod mo, pagdala ko na mensahe. Wala akong magawa pag wala ka. Ikaw laging karunungan, ikaw laging kaalaman, Lord. Guide me, mala Panginoon. Ipadayag mo ang kapangyarihan mo sa iyong salita. Ma-open the mind, the understanding of the breath and light na magdaibayin Satan, cast out hindrances, Lord, to the first leading prayer of the pastor. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty belongs only to our loving God. And I give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, Will Estal Almeida, the entire prophet of our loving God, and we always treasure and cherish the blessed memories and precious teaching, beloved and pastor Lino Almeida, and all our beloved children and all Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, at sa inyo pong lahat, mga minamahal ko mga kapatid, at sa ating mga webcast viewer na nanonood ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang lahat po'y pumalakpak. Malakas na palakpak. Amen. Purihin natin ating mahal na Panginoon. At mamalit tayo magtagal, medyo mahabang oras, madili matapos. Mga minamahal, sa araw na to ay ating pag-aralan yung tinatawag na 5 pillars of prayerlessness. 5 pillars of prayerlessness. 5 na posti o haligi ng walang takot. Amen. Everybody say praise the Lord. Kasi ang mundo na ngayon, marami ng mga lumalabas at lumalaganap na mga istorya. Kanina lang may nag-message sa akin, galing kapatiran sa Japan. Sabi niya, si Sister Irene Suzuki. Kuya Andy, Lamidopi, mayroon naman mag-imbento ng mga marurunong na tao, billionaire, sa Lakon, Amerika. Magkaroon naman daw ng hindi malaman kung anong klaseng vaccine o inject sa utok ng tao. Pag ito daw ma-indiksyonan ng tao, magkaroon ng maparalyze ang tao na walang yung kanyang mga spinal column walang lakas. 2 klaseng binanggit Magkaroon ng papaplegic, hindi ko malalim ng mga istorya Tsaka quadriplegic ang mangyari sa tao. Para ba yung tao na mawala ng lakas, papasok sa utak niya yung mga iba naman, maparalyze din pero hindi mapiktuhan yung paa. Pero maging inutil. So ngayon, tinitisting na daw nila itong gamot na to sa mga baboy. Pag sa sunod sa baboy, sa mga tao na. So marami na talagang kinatatakutan sa buong daigdig. Amen? Amen? Lumalaganap na. Itong lahat na to ay nakasulat sa banal na kasulatan. And we are now in the perilous time. Sa panahon na tayo ng mga kahindik-hindik o katakot-takot na mga sitwasyon sa ating buhay. Mga minamahal. Pero alam ko,
Isa lang naman dapat nating katatakutan pag hindi tayo madala sa rapture. Amen. Yung mga sinasabi ngayon, mga prediction, lahat sinasabi ng mga tao, darating yan at mangyari sa buong daigdig pag maiwan ka sa rapture. Kayong itawag na 7 years tribulation dito sa lupa, ng iba-ibang mga plagues, mga salot, binangbubuhos dito, lahat yan mangyari. Mahigit pa yan. Hindi basta-basta. Siguro maaaring ngayon, scientifically, mangyari yon. Kaya tao lang ang mag-imbento ng kasamaan sa buong daigdig. Because of mga billionaires, ng mga globalist, ng mga scientists, mga may finance sila, na mga lahat ng mga machinery para gawin kiko ang tao sa buong daigdig. Pero tayo, wala tayo bang inaasahan, di tayo matakot, dahil may Diyos tayo nga makapangyarihan, yan lang pong magliligtas sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Everybody say, praise the Lord. In the book of Isaiah, chapter 41, verse 10, ating basahin. Libro sa Usias, Isaiah. Libro sa Isaias, kapitulo 41, versikulo 10. Ayaw kahadlok, kay aniya ako uban kanimo. Ayaw pagtalaw, kay ako mao ang imong Dios. Paligunon ko ikaw, oo, buligan ko ikaw, oo, ituboy ko ikaw, sa tuo kong kamot sa akong pagkamatarong. Everybody say, praise the Lord. Tagalog. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Isaias, Kapitulo 41, ang versikulo ay 10. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Palakpakan po natin, Panginoon. Yan pong pangako ng ating Panginoon. 5 po yun. Yan tatawag na the 5 pillars of prayerlessness. 5 pusti haligi ng walang ikatatakot. Walang takot. Maging prayerless tayo. Kaya nung sabi ng pangako ng Diyos, ang una dyan, sabi niya, huwag kang matakot. Amen ba? Sapagkat ako'y sumasayo. Pangalawa, huwag kang manglulupaypay, be not dismayed, or anxiously look about you. Huwag kang tumingin doon nga manglulupaypay ka. You became anxious o anxiety, magkaroon ka ng itawag na kabalisahan o panglulupaypay, panghihina, kalungkutan, o ikaw ay maratakot. Be not dismayed, huwag kang malupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Sunod, pangatlo, aking palalakasin ka. Amen ba? I will strengthen thee. Pang-upat, oo, aking tulungan ka. Pang-apat yun, I will help you. Pang-5, sabi niya, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. At least the 5 pillars of fearlessness. Kung itong 5 poste o haligi, nandito na sa atin, at atin ito'y pinaniwalaan, walang demonyong takot darating sa puso mo. Dahil alalahanin mo palagi yung pangako ng ating Panginoon. Mga minamahal, kaya pang mawala ito sa isipan mo, sigurado isang idlap, magkaroon ka ng nervyos o takot. Amen ba? There are 2 commands in the verse nga do not fear. Huwag ka daw matakot. Amen ba? And the 5 pillars of fearlessness, itawag niya nga ang una nga command ng Diyos. Pinakauna is fear not. Fear thou not. Huwag kang matakot. That is the first command of the beginning of the verse. First, fear thou not. Fear not. The second is
Be not dismayed. Iyon. Be not dismayed, for I am thy God. Itong dalawang itong command, mga minamahal, itong dapat nating titingnan palagi. Una, huwag kang matakot. Pangalawa, huwag kang manglulupaypay. Amen ba? Kasi pag wala ka ng takot, di ka manglulupaypay, mga minamahal, ay tuloy-tuloy ang pagsagawa mo ng kalooban ng Diyos. Di pagkatapos yan, hindi ka manglupaypay, hindi ka matakot, may kasunod pa na pangako ng Diyos kahaligi. Palakasin ko ikaw. I will strengthen thee. At may kasunod pa, yes, I will help thee. Surely, I will help thee. Tutulungan ko ikaw. So, ibig sabihin, hindi tayo pabayaan ng Diyos nga mahanging tayo. Sa bawat utos ng Diyos for its every command, hindi po tayo mahanging, hindi po tayo ibibitin, hindi tayo pabayaan ng ating Panginoon. Dahil sa bawat utosan niya, mayroon siyang mga pangako. Hindi tayo manglupaypay, palakasin niya pa tayo, tulungan pa tayo ng ating Panginoon. Ba't di tayo mabibitin? Hindi tayo mahanging. Dahil sabi niya, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Hindi ka mabitin. Hindi kaya i-hang up. Parang wala may Panginoon, wala may pangako, wala may katugunan. Hindi po. Sabi niya, alalayan ta kayo. Alalayan ko kayo ng kanang kamay ng aking katwiran. So kung nasa gitna tayo lumilipad, hindi po tayo pabayaan ng Diyos na may bibitin at nakabitay. Hawakan tayo. Alalayan tayo ng ating Panginoon. At siya gagawa ng poste sa ilalim nga pagbagsak natin, may sasalo sa atin hanggang sa baba. Tayo po'y iligtas at payapa po tayo sa poder ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Tandaan po natin, mga minamahal. Yan lang ang bersikulo. 5 na yan, nga haligi. Upang mawala ang ating mga takot at gulumihanan paglupaypay sa gitna ng pandemyang ito. Amen ba? The 5 pillars of fearlessness. Una-una, sabi ng Diyos, for I am with you. Tandaan po natin. For I am with you. Kasama ko kayo palagi. Do not fear, for I am with you. Huwag kang matakot, ako'y kasama mo. Number 2, because I am your God, ako ang iyong Diyos. Amen? Ako ang iyong Diyos. Do not look anxiously about you, for I am your God. Hindi ka para maglumiyahan na mabalisa sa iyong nakikita sa unahan. Kasi kung minsan ang tao madali mabalisa, madali malulungkot, madali manglulupaypay, lalo makita niya, uy, maraming kalaban. Kasi dumating sa buhay natin minsan. Amen? Lalo pag dumating sa buhay mo, katulad kanina, may nagtingin sa livecast natin. Itong kapatiran to, matagal na dito. August pa, July. Parang contractor siya. Ngayon, naipit siya dito ng pag-swab test sa kanya na positibo. Matagal na siya. Sabi Mr. Miriam, ang iba dyan, tag-5 days nag-swab test, hindi pa rin naging negatibo. Yung kapatid natin, andyan, inanood siya kanina. Sabi niya, Brad, sana sa dalangin na itong beloved pastor sa pangalan ng Jesus, this coming Tuesday, sa pag-swab test ko, maging negatibo na ako. Sabi ko, wala imposible sa ating malapay ng Brad. If you believe, pag ikaw naniwala sa ating Panginoon, maintindihan mo yan. May mga utos ang Diyos, so huwag ka lang matakot. Huwag kang manulupaypay. That is the commands of our loving God. Kaya dapat paniniwalaan mo, intindihin mo at paniniwalaan mo. You have to understand that and believe it na. Kasi hindi mo nawaan at hindi mo paniniwalaan, baliwala, kahit Kristiyano na tayo.
sila Miriam, Sister DC. Kasi hindi nga kami kumukontak sa kanila eh. Dahil una, ayaw namin sa pauwiin na dito. Yan totoo lang. Eh, sabi ko, bakit uwi kayo dito? May maano kayo dyan, makwarantin, maano kayo. Ay gusto talaga ni DC na umuwi. Siyempre, nalulungkot na si Dinoy eh. Matagal na silang kita, ilang buwan na. Sabi Dinoy, nalulungkot ka pala kay Stress, hindi naman. Yung anak ko lang. Yung anak lang daw. Kung pwede naman kunin mo yung anak mo rito, ipalipad mo na. Ilagay sa sobre. Amen. So, sa madaling salita, napauwi sila, sinama Sir Miriam. Yun na, ang sabi namin, pagdating sa pier, siyempre, ayan ang protocol ngayon eh. Sunduin ka ng LGO, i-quarantine ka. Then i-rapid test, swab test ka. Hindi sila maniwala eh. Hindi sila maniwala na wala silang naramdaman, kahit anong naramdaman. Sabi, asymptomatic. Pero pag swab test nila, si Mail lang ang negative. 3 sila positibo. Hindi mo gusto pa dibatihin ni Miriam yung si doktor. Hindi ako maniwala, Dok. Diyos namin makapangyarihan. Oo nga, iwa tayong magawa. Kaso result, positibo eh. So, quarantine sila. Hindi pa na dito tawag. Nung last na nilang swab test, sabi dito na kung pwede, kausapin yung barangay, kausapin na yung leader dito, kung pwede dito lang sa patuloy ko rin. Hindi po pwede. Sabi ko, hindi tayo pwede dito magpapasok sa simbahan na dito kayo i-quarantine. Dito kayo i-isolate. Nako, mas madami ang church. Amen. Di kung sabihin natin, Diyos natin makapangyarihan, hindi niya maintindihan ng mga tao sa labas. Yun ang pinagdibatihan namin ng pulis dati dito. Huwag na natin pag-usapan yung panampalataya, sir. Basta ang pag-usapan natin, pagsunod natin sa utos ng gobyerno. Sige, wala tayong magawa. Pinahinto tayo sa overnight. Ganon din. Ngayon, may isang adult squad tayo, sa ilang lugar, gi-contain yan. Sinirado kay may positibo. Nagtawag yung asawa, Bilabid Ope, babaka prayer si yung bilabid ko, kay gusto sumamba. Nako, sabi ko tawagin siya, hindi na pwede. Kaya pag makalabas sa ngayon doon, nako, makarating dito, sundan tayo ng taga-health office, saan ka pupunta? Lahat tayo dito makontak tracing, patay, pasirado simbahan natin. Totoo yun, hindi pwede po yun. Kaya pinagprisabi ko, Lord, huwag mo ituloy. Hindi na mapayagan. Nagpaalam, sabi sa mga barangay, Sir, sasamba ako kayo, uli supper namin. Ginagamit ako ng Panginoon. Saan? Jesus Miracle, Miracle Crusade. Nako, Brad, isirado simbahan nyo pag mukhang tukaw. Uli ka lang sa bahay. Di nag-text, Bilabid Ope, salamat sa baka prayer. Gipauwi ako sa bahay. Kung salamat naman, palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Abi ko sabihin niya, salamat, pinintulutan ako sumamba. Kaya ako mismo harang, balik Brad, balik, balik. Mabuti ang prayer, ang text niya, Bilabid Ope, salamat sa baka prayer niyo. O nadalangin man na pastor, at least, pinabalik ako sa bahay, pinauwi ako. Kung mabuti, Brad. Kaya kung nagpatuloy ka dito, nako, isirado simbahan natin. Everybody say, praise the Lord. Tayong Kristiyano, nasa puso natin, wala tayong natatakutan. Because you are fearless. Ang Diyos natin, we know that our God is real. Makapangyarihan. We prove ourselves. Kaya nga, may testimony tayo. Pero ang sanlibutan, di lang tayo maintindihan. That's the problem. At anong pilit mo sa kanila. Kita yung mga pastor, kitang-kita ng buong daigdig yung pagligtas ng Diyos kanila sa Talipahulo. Ilang bombing hindi siya tinamaan, naniwala yung mga Abu Sayyaf brother natin, pero yung gobyerno naniwala ba? Walang naniwala. Anong sabi ni Irap? Last Saturday, ilabas na sana regalo na ni Commander Robot yung mga hostages. Ipalabas sa ating mga pastor, evangelist, hinatid siya sa mga bakhaw. Irigalo kong 6 nga hostages ng mga European. Goodbye.
order si Presidente Irap. Pulverize them! Nak! Isipin mo na nga utos. Eh, doon yung malapas so ating 12 laws, utos ng gobyerno, ipulverize sila. Ano po? Pulbusit? Hindi na maintindihan ang kapangyarihan ng Diyos natin. Instead na matutuwa sila na may mga tao na sa langin para maligtas sa mga tao sa kamamakan, sa limonyo, sa kamatayan, mga minal, ang ila, patayin pa tayo. Amen. Ang Diyos natin sa tago makapangyarihan. Pagdating nila doon naligtas, kunwari, kinuha sila ng mga helicopter, ang Panginoon napakabait. Pagdating sa Zamboanga ng Priscon, pinasalita yung European stages. Anong sabi niya? I thank the Lord for President Almeida. Because of him, we are saved. Lumabas sa bibig ng hostage, si Malapasog ipasalamatan, President Almeida. Lingo-lingo si Irap, oh. Bakit? Nakita nila kung sinong tumulong sa ilang tao ng ating Panginoon. Sa magitan ng panalangin, linigtas sila ng ating mahal na Panginoon. 2 beses pa binanggit, ay thank President Almeida. 2 beses pa. Tumawa yung mga pres, tumawa pa yung mga sundalo. Ay, gibulungan pa ng ano? No. President Estrada. Ay, President Estrada. Oh, huli na. Ibig sabihin, pinakita talaga ng Panginoon sa mga tao to prove nga ang walang nagligtas sa ilang kundi tao at propita ng ating malapay na malasakit. Everybody say, praise the Lord. Hindi tayo maintindihan nila eh. Hindi niya tayo maintindihan. Amen ba? Pero tayo nakaunawa, we understand and believe ng ating Diyos na pinaglingkuran, buhay at makapangyarihan. Pangako ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Tandaan niyo po ang the 5 pillars of restless, of fearlessness. Amen. Libayan. Huwag darating siyang buhay. Kaya sabi ko sa brother, pag huwag ka, sabi ko, Brad, huwag kang matakot. Sigurado sa Martes, pag swab test mo, negatibo ka na. Saan darating takot sa atin eh? Sabi niya, when God call you to be free from fear, kung anong ginawa, tinawag ka para maging free ka sa takot, sa pag-aaral ng Ebanghelyo, to send you to take a test. Kukuha ka ng mga test dyan, mga examination sa COVID, para matatakot ka ba? As you face interviewon ka, as you stand against the unjust, tatayo ka sa harapan ng mga tao, makasalanan, bisan para maninirvyos ka, matatakot. Ano ka sabihin ko nito? Amen? Lalo yung bayaan ka sa gitna ng barang live unsecure position para mag-isa ka na lang, matatakot ka. Sa gitna ng mga taong makasanlibutan, matatakot ka mga minamahal. Laro ang take a risk in a new venture, kinang magkaroon ka ng risgo sa panganib, napipagsapalaran ba sa buhay. Rest in a new venture. To take a rest in a new venture. Ibig sabihin, risgo, panganib, sa gitna ng may pagsapalaran sa buhay. Amen ba? When you face an operation or a treatment, inang sa gitna ka na, operahan ka na, i-treat ka dito, minsan matatakot ka if you lost your spouse and friend. Amen. Amen. Si Brother Carlito ron malakas mag-amen. Wala siya matakot nang wala yung asawa. Sometimes we feel fear. We lose our spouse or friend nato. Pero kung ikaw ay tinawag ng Diyos, dito, when God calls you to be free from fear, to overcome this natural emotion, may emosyon kasi ang tao, and have peace, maroon ka ng kalinaw. He does not leave the command hanging on the ear. He puts pillars under it. Inasabi diyan.
Kung ikaw tinawag ka ng Panginoon, hindi kanya pabayaan sa utos niya, hindi kanya pabayaan nga mahangin ka sa hangin, mabitin ka sa hangin, kundi siya magbutang ng mga haligi sa ilalim niyan upang magsalo at magpatibay, magpatatag sa iyo. Everybody say, praise the Lord. Yan po ang pangako ng Diyos. That is the nature of our God. He puts pillars under it to stand, to hold you, na hindi ka mabitin sa hairi. Hindi ka pabayaan ng Diyos na malaglag sa lupa na mamatay, na hindi kanya tutulungan. Yan ang pangako niya. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Everybody say, praise the Lord. Basta huwag mong kalimutan. Itong 5 pillars of fearlessness, meron itong na related. Nga kaugnayan, connection ba? The 5 pillars of fearlessness. Isipin mo palagi nga ang Diyos ay kasama mo. Amen? God is with me. Wherever you go, sabi ni David, when you're walking in the shadows of death, I will fear no evil. Lumalakad bang ka sa gitna anino ng kamatayan, hindi ka dapat matatakot kaya ang Diyos kasama mo. Ilagay mo palagi yan. Lord, God is with me, ang Diyos kasama ko. God is my God, ang Diyos ko ay Diyos. God will strengthen me, ang Diyos magpalakas sa akin, magpatatag. God will help me, ang Panginoon ay tutulong sa akin. And our God will uphold me. Hawakan ako, alalahin ng ating Panginoon. Pagpalagi sa isipan mo yung 5 na yan, mga minamahal, lalakad ka ng papayapa, lalakad ka ng mga ligaya, lalakad kang walang alalahanin, iniisip mo lang paano mo masunod ang kalooban ng Diyos, isipin mo lang paano mo paglikuran ng ating Panginoon, paano ko sundin ang kalooban ng Diyos, paano ko paluguran ng ating Panginoon. Bakit yung 7 kapusti haligi na walang takot, na sa puso mo palagi sumasama, isipin mo palagi yan, nga ang Diyos ko kasama ko, ang Diyos ko ay Diyos at magapangyarihan, magpalakas sa akin, tutulong sa akin, at mag-alalay sa akin, hindi niya ako pababayaan kailanman. Hallelujah! Kaya, fear not, God is with you. Fear not, God is your God. And fear not, God will strengthen you. Fear not, God will help you. And fear not, God will uphold you. Purihin ka, mahal na Panginoon. Mga minamahal, last, the key to overcome fear. Mga susi. Paano natin ma-overcome ang takot? The key to overcome fear is resting on the pillars of promise of God. Yan po. Ang susi, aron ma-overcome natin, mapaglabanan yung takot, ay tayo dapat magpahinga, maging payapa tayo sa mga haligi, pusti na pangako ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Ilagay mo palagi sa isipan mo, you must welcome back to these pillars in the moment. Magdating sa iyong takot, ibalik mo palagi sa isipan mo, itong 5 kapusti haligi, sa mga sandali na yon, alalahanin mo. Titingnan mo. Magpupos ka muna sa isipan mo within a minute. Ibalik mo sa isipan mo yun. Saan na ba yung 5 haligi na pangako ng Diyos? Na kailangan hindi ako matatakot, di ang Panginoon may pangako para sa akin. Di ipakita ng Diyos sa iyo kung paano niya. That God will see you how to intensify these promises and strengthen this pillar. Ipakita ng Diyos paano niya intensify. Yung intensify, ipatindihin pa. Pagrabihin pa ang yung mga pangako. Palakasin niya pa, pagtibayin niya pa. Ito mga haligi, mga minamahal. Aron, itong susi na to, na walang takot sa iyo, ito po yung paniwalaan mo na ang Diyos ay kasama mo at siyang Diyos mo at palakasin ka niya, tulungan niya ka, alalayan niya ka.
at makita mo and knowing the greatness of His God will intensify your faith and your prayerlessness. Nga makita mo at malaman mo pang paano ang Diyos natin nga makapangyarihan sa lahat. Our great God will intensify your faith and your prayerlessness. Patindihin niya pa, intensify, palakasin, patindihin niya pa, patibayin niya pa ang iyong panampalataya nga ikaw magkaroon ng walang takot sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin Diyos, mami naman. Yan lang po, inunaha isipin niyo na. Patindihin mo pa at paigihin mo pa sa isipan mo palagi itong 5 haligi na pangako ng Diyos. Para yung takot mo at pag-alala mo, yung pagkabalisa mo, mawala sa isipan mo. Na lahat mong dapat gawin, lahat mong mga move, ay gumagawa ka na mayroong tapang, mayroong panampalataya, at wala kang ikakatakot. Kaya ang Diyos natin pinaglikuran ay buhay. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen thee. I will help thee, and I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Mga minamahal, Holy Supper natin ngayon. Nawa sa maiksing mensahe, ito'y magpapalakas sa atin. Ang ating paniwalaan, ang Biblia. Reviewin nyo yan palagi sa bahay nyo. Isaiah 41 verse 10. The 5 pillars of fearlessness. Pangako ng ating mahal na Panginoon. Kahit abutin pa ng 2 taon tong pangdimbyang ito, hindi ka matatakot. Pero may pangako ang Diyos. Hindi niya pahintulutan nga magtagal ito. Bakit bukas makalawa, mawala ng mga COVID sa ating paligid. Tayo maging maligaya na magpuri, magsamba ng lubusan. Babalik na tayo sa ating maayos na negosyo, mga trabaho. Basta sa Biblia, if you believe it, if you understand it and believe it, it shall be happen unto you. Mangyari dahil pangako ng Diyos. Wala kang takot. Singgit, hallelujah. With all the right hand, singing to thee, be thou. Fear not, for I am with thee. I, the Lord our God, with all the right hand, Iba yung kamot. singing to thee, Lord thy God, behold thy right hand, see unto me, fear not. Hallelujah. Fear thou not, for we are with thee. Be not dismayed, for I am thy God.
Salamat sa mga pangako mo. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. Salamat, Lord. Jesus, hallelujah. Puri ka lang. Puri ka, puri ka. For I am with thee. Be not dismayed, For I am thy God. Be not dismayed, for I am thy God. Singgit na lang. Purihin ka. Igot sa awit. For thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Yeah, I will strengthen thee. Yeah, I will help thee. Surely I will uphold thee with the right hand. Minsan, hindi maiwasan. Sumisiksik sa isip at puso natin yung takot. Mga pag-alala, kabalaka, kabalisahan. Magkaroon tayo ng question, ano na bang nangyari sa ating daigdig? Ano na ba nangyari sa ating paligid? Naglilingkod naman tayo sa Panginoon. Bakit bagang naghirap tayo at napakalayo ng Diyos? Dumarating sa ating kabalisan, takot, Pangulo, bye-bye. Ano na kayang mangyari sa aking kaugbaon? Ang aking future, ano na kayang mangyari? Magkaroon na ng gutom ang buong daigdig, kahirapan ang buong daigdig. Sa hindi na tayo makatulog sa isip. Puro takot, pag-alala, pangamba na lang nasa isip natin. Sinsan sumasamba tayo pero napakalayo ng isip natin. Nakikita natin ang mga bagay-bagay. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating mahal na Panginoon. Meron siyang pangako na mga salita. Hindi dapat tayo matakot. Hindi tayo manglulupay-pay. Dahil palakasin tayo ng Panginoon. Tulugan niya tayo. Alalayan niya tayo. Hindi niya tayo pabayaan nga mabitin sa hangin. Bigyan niya tayo ng haligi, tukod sa gitna upang tayo pumatong tumaas at maging matatag malakas. Think always that your God is with you and He is our God. He strengthens us. He helps us and uphold us. Believe it. Unawain mong salita at paniwalaan. Totoo yun ang salita ng Diyos. Ang ating mga pastores na pinabayaan sa gitna ng talipa, ulo. Ganyan
granada ang ilang kalaban. Buhay sila. Itutuyo ang pangako ng si Daniel buhay sa yungib ng mga leon. Sandrag, Mesach, Abednego, buhay sila sa gitna ng mainit na hurnuhan. Hindi sila pinabayaan ng Diyos dahil totoo yung pangako ng Panginoon. Hingit na lahat, dadaan ka sa apo, hindi ka masusunog. Dadaan ka sa ilalim ng silog at dagat, hindi ka malumos. Dadaan ka sa laanan ng kamatay, hindi ka mamamatay. May pangako ang Diyos. Totoo ang pangako ng Diyos. Alisin natin yung takot, kabala-kabalisa sa puso, isipan natin. Palitan natin yung pangako, nang ilagay natin, isisilsil natin ang 5 haligi poste ng pagkawalang takot. Ilagay mo palagi sa isip mo, ang Diyos natin kasama natin. Ang Diyos natin ay totoong Diyos. Handa siya palagi magpalakas, magpatibay sa atin. Handa siyang tumulong sa atin sa oras kagipitan, problema. Handa siya mangalalay sa atin, panghawakan niya tayo, patatagin, palakasin tayo. Hallelujah! Magpakatatag, maging matapang. Panghawakan natin yung pangako ng Diyos. Huwag tayo tumingin, don't be anxious sa mga nakikita natin sa labas. Ang titingnan natin yung salita ng Diyos. Itaas yung kamay, mga minamahal. Lahat tayo manalangin, magsisi tayo. At tayo maging karapat-dapat sa mga oras to sa harapan ng Panginoon. We need strength and power from our loving God. We need the Holy Spirit. So sihin ang puso natin at yung supper ngayon. Ito maging malinis, manaluyan ang presensya ng Diyos. Taas yung kamay, pigayin tayo yung puso natin, panalangin tayo. Mahal na Panginoon, naririto kami sa harapan mo lumalapit. Nakikita mo at nababasa mong laman ng puso isipan namin. Kung minsan di maiwasan, matatakot kami at mabalisa. Para bagang napakalayo mo na sa amin. Ngunit yung pangako mo ngayon nag-revive sa amin. Natulungan mo kami, palakasin mo kami, pagtibayin mo kami. Alalayan mo kami, hawakan mo kami. We believe that sa mga oras na Lord, kung saan man kami banda nakita mo nagkasala, nagkamali sa puso, isipan, damdamin, sa aming kainaan, patawarin mo kami, Lord. Ibalik sa puso namin yung totoong panampalataya, tapang sa pagsilingkod sa iyo, pagsunod ay totoong salita mo. Ibalik sa puso namin yung banal mong espiritu. Dayan po magbigay kapangyarihan sa amin, masunod namin kalooban mo, Lord. Magsatisfied sa amin, malapag noon. Tulungan mo kami. Mahina kami. Wala kami magawa pag wala ka. Ikaw lang kailangan namin sa amin. Pagalingin mo aming karamdaman. Lutasin problema namin. Pagyamanin mo kami, tulungan mo kami, alisin mong kahirapan sa buhay namin. Di wala kami ibang inasahan, ikaw lamang. Di totoo yung pangako mo sa amin. Sa unat dalangin ng aming beloved, dearly noble Pastor Willis Talalmida, in time prophet, Lord, your prophet in his ministry throughout the nation. Bless us so much this moment, my God, hallelujah. In the name of Jesus. Singgit, hallelujah. Hallelujah. Mga minamahal, habang inawakan yung tinapay,
at ang ubas. Sabi ng Biblia, ang mukaon at mainom sa kupa na hindi takos, magkasala siya laban sa katawan at sa dugo ng Panginoon. Ang bawat isa, suriin natin ang puso natin. Before tayo kumain ng tinapay, simbolo ng katawan nadurog sa at uminom ng kupa, simbolo ng dugo ang maglinis sa puso natin. Ay itong dahilan kung bakit maraming nanghihina, maraming nanglulupaypay, iba nagkasakit, iba nawala, dahil hindi na binigyan pansin halaga ang sagradong panahon na to, ang pag-alaala at paghahin ng katawan ng Panginoon na nadurog sa krus ng Kalbaryo. Nga kita naging isa sa katawan ng Panginoon ngayon, nabuo kita sa kanyang katawan sa iglesyang ito. At sa magitan kanyang dugo na tumulo sa kanyang katawan, yun pong maglinis at magpatawad sa atin at magkaroon ng kapangyarihan sa atin. The power of the blood of our Lord Jesus. To forgive our sins, to cleanse our heart and mind and thoughts. Ngayon po ang mag-revive sa atin. At ang dugo ang mag-cover sa atin laban sa mga pandibya. Mabuo ang ating panampalataya. Maging matapang tayo sa magitan ng dugo na yan. Hindi tayo matatakot at manghina at manglulupaypay. That's why magkaisa tayo sa mga oras na to. Hawakan yung tinapay. Simbolo sa katawan ng Panginoon na nadurog sa krus ng Kalbaryo. So nagkapasalamat na siya. Kanyang tinipik-tipik ang tinapay at sinabi, itong aking katawan na nadurog dahil sa inyo. Kainin ito sa pagkaisa sa ating Panginoon. Kainin natin ang tinapay. Ganon din naman, hawakan natin yung kupa. Uba, simbolo ng dugo ng Panginoon. Because without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Kung walang dugo na may awas, walang kapasailuhan sa sala. Itong dugo ang may kapangyarihan. Katapos sa hapunan, iyang kinuha ang kupa at sinabi, ito ang testamento ng aking dugo. Inumin niyo ito at gawin sa palagi sa pag-alaala sa akin. Inumin natin. Ang dugo ng Panginoon, the blood. The blood that Jesus shed for me. Way back on Calvary. Oh, the blood that gave me strength from day to day. It will never lose its power. It will accept
its power. The blood that will never lose its power. From the mountain to the valley, to the land from the cross, is the blood that is loses power. Ang dugo ng hindi mawala ang kanyang kapangyarihan. Dito na sa ating kalagitnaan ngayon at papasok sa puso natin. Naghugas, naglinis ng puso natin. Nagpatawad sa atin. The blood that is loses power. It's covered us and give us strength and power to serve the Lord without fear and without dismay. Because He has a promise. He strengthened us. He helped us. And He uphold us. He puts the pillar under it. That's to strengthen us. Just to secure us. Just to save us from the hands of Satan. From the bondage of sin. From fear and anxiety. So that we can continue serving the Lord. And patiently wait for His blessed coming. Hindi na magtagal, babalik ang Diyos. Itaas ang kamay niyo, mga minamahal. Habang naramdaman natin presensya, manalangin tayo sa bawat ating mga pangailangan. Hallelujah! Manalangin po tayo. Samantalahin natin ang oras, damag-dama pa natin ang presensya. We have to talk to our Lord Jesus. Opo, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa dakilang habag, awa, pag-ibig mo sa amin. Di namin kaya matungkad. It's amazing. It's awesome. It's wonderful. It's so great. Full of kindness. Full of compassion. Full of forgiveness. Thank you, Lord, for this great moment of time binigay mo sa amin. Minsanan pa, pinadama mo sa aming puso yung matamis mong presensya. Ito pong inasam-asam namin sa palagit namin nahanap. Hallelujah! Tulungan po kami magpasugakol, magpatuloy paglingkod sa iyong may katatagan loob, may katapangan, puno ng pagmamahal sa iyo. Lutasin mo problema namin, pagalingin mo karamdaman namin, papalain mo kami sa material, financial, physical, higit sa spiritual. Bless us so much to the Lord, to the first prayer, beloved pastor, your end-time prophet, in Jesus' name. Sing it, hallelujah. Patong kamay sa ulo niyo, mga minamahal. Lahat tayo maglihas. Opo, Panginoon, babang kapangyarihan mo sa aming kalagitnaan sa mga sandaling ito. Pagpalain mo ulit kapatid, may karamdaman, hallelujah. I by the power of darkness, demons and permit the sickness and diseases cast out from the children, and the might of bless the children financially, physically, spiritually, strengthen their faith, Lord. Make it strong to the power of thy might, God. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, receive healing problem solving in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin Diyos, mga minamahal. Wala tayo tumayo. Bayaw kamot, mga minamahal. Mulong sukit na tulog ka bisis. Kusog na pagsinggit. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Mga minamahal, huwag mag-absent. Miyerkules, Biyernes at Linggo, patuloy tayo para tayo ngayon matatag sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Huwag na tayo magtagal, mga minamahal. Kukuha tayo ng special bupiring. Pangayulubusan palanginan ng ating mahal na Panginoon. Pag-pray natin po. Opo, mahal na Panginoon, kapatiran din nagsawa, bigay ng mga special bupiring para sa church. Balanginin sila at ibalik ka na maglibong beses. Lord, mo blessing sa iyong buhay. So na lang, mahal na Pastor. In Jesus' name, amen. Praise the Lord.
beloved mga choral group. Danan kita'y manindog, mga mag-igsunan sa atong closing prayer. O ayo kalimti, agin nyo sa boxes natin, ang mga pledges natin diya sa puti nga box. Sa ating TV program po yon sa every Saturday, 11 ng gabi hanggang 12, no? PTV4 ang Dismo Crusade. At ang pulang brown nga box sa ating lupa, iulog nyo po, yung pledges mo minamahal. So, manindog kita, may suon ko. Ang gusto magpalihans na diri po, atong lingkuranan tamagan ta. May mga gusto magpa-counsel, may mga problema, gusto nyo po mangutana. Di mo maula magduol sa amo sa mga preachers, kasama na ako maminamal. So, itaas yung kamay, tayo po'y dumalangin, itong beloved Brother Anthony Flores, ipagpray nyo po ang ating closing prayer. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, beloved ordained preacher, Kuya Andy Binias. Mga minamahal, tayo po ay manalangin sa ating pag-uwi minamahal. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Opo, Ama naming banal Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamahal na pong Jesus, sa pangulat na langin ng aming ginagalang Malapastor Evangelist Will Estrada Almeida. Mahal na Panginoon, salamat po, mahal na Panginoon, sa paggabay sa amin mula sa AMC, Joyful Song, Solemn Song, Testimony Portion, hanggang sa pagkikinig ng iyong banal na salita, Bible study, mahal na Panginoon, sa panagawitan, sa mga beloved choirs, hanggang sa matapos, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong matamis sa presensya, mahal na Panginoon. Hallelujah, na ipinadama mo sa amin, mahal na Panginoon, sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Thank you so much, Sir Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Pagpalain mo kami, mahal na Panginoon, sa pag-uwi ng mga beloved brethren, mahal na Panginoon. Ampingan mo sila, mahal na Panginoon, sa kanilang pagsakay, mahal na Panginoon, na makarating silang maluwalhati sa kanilang bahay, mahal na Panginoon, sa kanilang tahanan, mahal na Panginoon. Tulungan mo po kaming lahat, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami, ito ang aming samot na langin, sa nandalangin ng Malapastor, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. God bless you po, mga namahal. Brother Anthony. Maglamanaway kita, mga namahal. We love you in the Lord. So His love you more. Sound of you. Uwi na.